naniniwala po yung lead counsel niya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na meron pong matibay na argumento para ibasura ito pong kaso na kinakaharap sa ICC ng ating dating Pangulo bago pa man magsimula yung trial. At bago pa man magsimula yung confirmation of charges hearing, ika niya, no? Ayon po ito kay Nicholas Kaufman, lead counsel po niya. Umaasa siyang maipapatigil niya ang kaso bago pa man kumpirmahin ng ICC mga reklamo laban kay Duterte. So, prior to the confirmation of charges hearing na scheduled po sa September 23, ilalaban umano niya ang argumento na walang jurisdiksyon ang ICC sa naturang kaso. Kung iyong maalala doon sa ating discussions, Pat P, ito yung nilalaman ng dalawang dissenting opinion. Remember? Nung tayo sa pre-trial chamber, tayo ng appeal sa appeals chamber, no? Nanalo yung tatlong judges na sinasabi na, na may jurisdiction. Meron dalawang dissenting opinion. Yun daw ang gagamitin nga ng defense. Na wala ng jurisdiction ang ICC, no? So, ayon po kay Kaufman, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC bago otorisahan yung pagsasagawa ng investigasyon. So, nasa dates, no? Effective na yung withdrawal natin bago sila nag-file ng application, bago authorized yung pagsasagawa ng investigasyon. Sakali anyang makumbinsi anyang hukom sa pre-trial na wala nga jurisdiksyon ng korte sa kaso, wala na ring mangyayaring confirmation of charges hearing. Hindi na aabot sa September 23. Hindi na aabot dun sa September 23 na confirmation of charges hearing. Diyan po ilalatag ng prosecutor at defense yung kanilang mga ebidensya. So sa kabila po ng pagkalas sa Rome Statute ng Pilipinas noon pong 2019, no? Naninindigan po ang ICC. May jurisdiction pa rin ito dahil nangyari umano yung mga alleged crimes against humanity nung panahong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. At yung petsa niyan, DDS pa, Davao Death Squad. November 1, 2011, nung panahon po na siya ay mayor ng Davao, hanggang March 16, 2019, which was the date na effective yung withdrawal natin from the Rome Statute. Naharap si Duterte sa reklamong murder as a crime against humanity dahil sa mga EJK, extrajudicial killings, kaugnay ng kanyang war on drugs. Tinuturing din ni Kaufman bilang critical na issue para sa depensa ang pagkakaaresto kay Duterte noong March 11 at yung mabilisang pagdala sa kanya sa ICC sa The Hague. Para kay Kaufman, kidnapping o extrajudicial rendition po ang nangyari. Hindi anya naobserba ang tinatawag na due process. Nilabag daw nito ang batas ng Pilipinas. Dapat anyang iniharap si Duterte sa korte rito muna. Bago siya sinakay sa eroplano at dinala sa The Hague. Nangangamba lang si Kaufman na maaaring mag-alangan ang ICC na bitawan ang isang ganito ka-high profile na kaso. Ayon kay Kaufman, halos araw-araw niyang binibisita si Duterte sa ICC Detention Center at nakakaagapay naman daw anya si Duterte sa realidad ng buhay sa loob ng pilitan. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.